Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Isa akong taxi driver. 50 na sa taong ito at may karanasang hindi mawaglit sa alaala. Taong 2009, napagpasyan kong umuwi sa probinsya para sa botohan. Tubong dumanhog Cebu ako at nang makapag-asawa ay sa Cebu City na nanirahan. Nag-off duty ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan pasado 5:00 ng hapon. Kaya naman ang tahakin ko na ang daan pabalik sa probinsya. Kagat-kagat na ang kadiliman. Pinatugtog ko ang radyo at nakinig sa nakasalang na musika at programa. Tutok na tutok lang ang atensyon at mga mata ko sa daan. Nang nasa lungsod na ng Karkar na ako, mga bandang 7:00 na ng gabi yun, kapansing-pansing ang hindi kaaya-aya. Ilang beses na rin akong napamura dahil parang hindi na gumagana ng maayos ang makina ng sasakyan. Bumibigat na rin ang ihip ng hangin at mas dumoble ang lamig na hatid ng nakabukas na aircon. Bago ako bumiyahe, minabuti kong suriin ang lahat-lahat sa minamanehong taxi. At sa nakalipas na ilang oras, ay wala namang senyalis ng aberya. Ngayon lang talaga, na parang may kung anong elementong pinaglalaroan ako ngayon. Inhinto ko muna ang sasakyan at bumaba. Sinuri kong muli ang makina, pati na ang mga gulong. Wala namang problema. Marami rin ang kargang gasolina. Kaya labis akong nagtaka kung bakit paurong-urong ang takbo nito. Pumasok na ako sa loob makalipas ang ilang minuto at binuhay muli ang makina. Naging matuli ng takbo nito sa loob ng ilang metrong takbo at muli na namang namatay nang makarating sa kurbadang daan. Nasa pagitan na ako ng lungsod ng Karkar at Barile. Kung taga rito ka, alam na alam mo ang makurbang daan na to. Hindi lang isang kurbadang daan ang mararaanan kung hindi sunod-sunod. Kailangan din ng iba yung pag-iingat dahil nasa gilid ng bangin ang daanan. Isang maling galaw at maaari kang mapahamak. Dagdag pa ang kagubatang nakapalibot at walang ni isang bahay pa akong natanaw. Tanging ilaw na nagmumula sa buwan na lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa daanan. Hindi na ako lumabas pa ng sasakyan dahil sa nagsimula ng manindig ang mga balahibo ko sa katawan. Umalingasaw na rin ang kakaibang tunog ng kalikasan. Kasabay pa ng mga kaluskos ng dahon. Ingay na mula sa tila ba pinagbibitak ng mga bato. Hindi rin nakaligtas sa aking pandinig ang sunod-sunod na hindi pantay na mga yabag. Sinundan din yun ng mabilisang pagkalat ng masangsang na amoy sa paligid. Gusto ko nang masok sa amoy, subalit minabuti kong pigilan ang pagbaliktad ng aking simura dahil kitang-kita ko mula sa side mirror ang isang figurang papalapit. Naisip kong lumabas at salubungin nito. Nagbabaka sakaling isang mamamayan na nakatira lang sa malapit at siguro ay pwedeng mapaghingan ng tulong. Ngunit sa kabilang banda, naisip ko rin na baka isa tong senyalis ng kapahamakan. Minabuti ko na lamang na pagmasdan ang figurang iyon.
Habang lumilipas ang oras, para bang hindi nakalis sa kinatatayuan ng kung sino mang may-ari ng figurang yun. Hakbang ito ng hakbang. Ngunit hindi naman umaalis sa lugar. Hindi ko rin makuhang mamukaan dahil balot na balot ng dilim ang paligid at tanging bulto lamang yun ang aking naaaninagan. Mula sa salamin, nalipat ang paningin ko sa unahan nang mapansin ang pagbagsak ng isang bagay. Sa paningin ko, para itong isang malaking bola. Hindi na ito gumalaw nang malapat sa lupa. Nang tingnan kong muli ang salamin, hindi ko na natanaw pa ang figurang itim. Matapos yun, mas bumigat pa ang hudyat ng hangin. Habang nakaupo ako, ramdam na ramdam kong may kakaiba nang nangyayari sa labas ng sasakyan. Nanigas na ang aking leg, kung kaya't hindi ko na makuhang tumingin-tingin pa. Nagpatuloy pa rin ang ingay ng kalikasan at may nadagdag na tunog na parang bakal na sumasayad sa konkretong aspaltong daan. Inabot ko ang telepono at sinubukang tawagan ang mga kaanak ko. Ngunit bigla-bigla na lamang nawala ng baterya na kani-kanina lang. Fully charged naman. Pinaandar kong muli ang sasakyan. Pinilit ko subalit nagmamatigas at ayaw makisama nito. Habang abala ang aking atensyon sa pagpapaandar ng makina, hindi ko na namalayan ang paggalaw ng bumagsak na bagay sa may bandang unahan. Pagkatingin ko sa bintana sa aking gilid, nawalan na ng kulay ang aking labi sa tingin ko. Hindi ako nakagalaw sa mga minutong yun. Sino ba naman ang makakagalaw pa kung sa mismong harapan mo ay naririyan na ang isang nakamamatay na imahe na animoy isang kaluluwa? Aminado akong madilim ang paligid. Ngunit malinaw kong nakikita ang imaheng nasa harapan. Malinaw ko ring mailalarawan ang bawat parte ng kanyang muka. Ang naglalakihang mga mapupulang mga mata. Ang hahaba ng buhok na ang kakapal pa ng hibla. Ang kanyang buong katawan ay mamula-mula na para bang binalatan. Putol ang kaliwang braso at nakatahi ang bibig. Dumadaing ito at pinupukpok ang bintana ng sasakyan. Doon pa lamang ako natauhan ng malapit na niyang mabasag ang salamin ng bintana. Dali-dali kong binuksan ang kabilang pinto at kumaripas ng takbo. Pagkaapa ko sa labas ay sinulyapan ko ang bahaging kinaroroonan yun. Ngunit laking gulat ko nang wala namang nakatayo roon. Dahan-dahan kong inilibot ang paningin at nakiramdam sa paligid. Bukod sa hanging humahampas, kadiliman naman ang bumabalot sa tunog ng kalikasang namamayani. Bukod dun, ay wala na akong nakita pa. Napasandal ako sa sasakyan at huminga ng malalim. Napukpok ko na lamang ang sariling ulo sa isiping baka imahinasyon ko lamang yun, dala ng matinding pagod sa trabaho. Dahil bago mangyari yun, 3 araw at 2 gabi na akong pumapasada. Sunod-sunod at walang pahinga. Kaya marahil kagagawan lamang yun ng kalikutan ng matatakotin kong isipan. Nang medyo kumalma na ako, bumalik ako muli sa loob ng sasakyan. At binuhay muli ang makina. Sa kabutihang palad, napaandar ko naman ito. Ngunit nang mapatingin ako sa unahan,
ay hindi ko na napigilan ng sariling magsisisigaw. Nakaliyad ang babaeng nakita ko kanina at dahan-dahang binali-bali ang katawan nito habang pagapang na lumalapit sa aking kinalalagyan. Tarantang-taranta ako at hindi na malaman kung anong gagawin. Bigla na lamang naging blanko ang aking isipan at nawalan ng kaalaman sa pag-operate ng sasakyan. Kukunti na lamang at malapit na ang babae sa akin. Hindi na ako nag-aksaya pa ng pagkakataon at muli ay tumakbo ko palayo. Malayo na ang aking natakbo, pero sa isang lugar lamang ang aking tungo. Parang nasa loob lamang ako ng isang bilog na daan at pabalik-balik lamang sa dinaraanan. Naisigaw ko na lamang ang ngalan ng Diyos nang sa ika-4 kong balik ay nakaantabay na sa akin ang babaeng nakaliyad pa rin at nasa bubungan na ng sasakyan. Wala na akong maisip na ibang paraan dahil kung tatakbo na naman ako ay wala ring silbi. Mauubos lamang ang aking lakas. Hindi ko rin makapa ang palagian kong dalang rosaryo. Kaya ganoon na lamang ang sipa ng aking pagmura. Nang marinig kong muli ang pagdaing ng babaeng nakaliyad, ay naipikit ko na ang aking mga mata at sinimulang magdasal para sa aking kaligtasan. Habang nagbibigas ng mga dasal na natutunan ko sa aking binan, patuloy pa rin sa pananakot ang babae. Pumapantig na ang magkabilang tenga ko sa kanyang daing. Nadaig pa ang kulog sa lakas para itong dumadagundong sa aking magkabilang tenga. Dagdag pa ang kanyang presensya na halos bumigay na ang bawat butok sa katawan. Yun bang kahit distansya ka na, parang nasa paligid mo lang siya at nakatayo. Hindi ko itinigil ang pagbigkas hanggang sa naramdaman ko na lamang na may bumulong sa kaliwang tenga ko. Hindi ko maintindihan ang kanyang daing. Para lamang itong umuungol na humihingi ng tulong. Pero parang may kakaibang pinapahiwatig. Nag-iiba na rin ang aking pakiramdam na para bang nakasalang ako sa apoy at nagliliyab. Dire-diretso rin ang bagsak na mga pawis ko. Nilaksan ko nang nilaksan ang pagsasalita ng dasal. Nang mas tumindi pa ng tumindi ang pag-init ng aking katawan. Muli ko ring narinig ang pagkalampagan ng mga bakal at mas lumakas ang kaluskusan ng mga dahon. Tumagal iyon ng mahigit 5 minuto sa tansya ko at napamulat na lamang ako nang makaramdam ako ng pagkasilaw sa matinding ilaw. Kaagad-agad ay parang nabalik ako sa aking ulirat. Pagmulat ng aking mata, isang bus ang paparating at kamuntikan na akong masagasaan. Napasalampak ako sa damo ng di oras at ginigising ang sarili. Maya-maya ay napatayo naman ako nang lapitan ako ng konduktor ng bus. Ayos ka lang, pre? Tanong niya sa akin. Huminto ang bus, ngunit sa bandang unahan na. Nasiraan ka ba? Iwan mo na lang yung sakin mo dyan. Sumabay ka na sa amin. Balikan mo na lang yan bukas. Suhestyon ng konduktor at inakay ako pasakay ng bus. Ang lamig mo, pre, ah. Puna pa niya nang madama ang malamig kong braso. Hindi na ako sumagot at napaupo na lamang sa bakanting upuan. Kakaunti na lamang ang pasahero ng bus habang bumabiyahe ito. Hindi ko maiwasang mapaisip sa nangyari kanina.
Nagdududa pa rin ako kung talaga bang nangyari yun o sadyang nanaginip ako ng gising kanina. Makalipas ang sa tingin ko'y 30 minuto, ay nakarating na ako sa lungsod na aking paroroonan. Tulala pa rin ako at hindi makakausap ng maayos. Tanging pagtango at pag-iling lamang ang sagot ko sa mga kaanak na nagtatanong. Wala akong napagsabihan sa nangyari dahil hindi ko rin alam kung saan magsisimula sa pagkukwento. Binalikan ko kinabukasan ang naiwang sasakyan at mas nadagdagan lamang ang pagdududa ko nang maayos naman ang aking sasakyan. Hindi na ako nagtagal pa at ibinalik ko na ang sasakyan sa syudad. Magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang babaeng yun. Kung multo ba yun? O aswang? O anong klaseng kampo ng kadiliman? Kumakalap din ako ng impormasyon tungkol sa lugar na yun. Pero sa kasawi ang palad, wala naman akong narinig na kasindak-sindak sa nasabing lugar. Subalit nitong nakaraang halalan, umuwi ako sa amin. Sinadya kong mapadaan dun ng gabi. Pasado 6:00 pa nga lang yun. Akala ko wala akong makikita. Pero nang paliko ako sa kurbadang daan, kamuntikan na akong mabangga sa isang malaking puno. Sa pangalawang pagkakataon, muling nagpakita sa akin ang kaparehong babae. Ngunit saglit lang. Ganun pa man, nananatiling malaking palaisapan sa akin ang babaeng yun. Kung sino siya, kung ano siya, at kung bakit siya nagpapakita, at kung ano ang kanyang kailangan. Nagmamasid-masid at nakikiramdam din ako sa mga tao ron. May mga bahay-bahay na kasi malapit sa kurbadang daan, hindi gaya nun. Pero mukha namang walang nangyayaring kaduda-duda sa kanilang lugar. Taluwas na lang sa kinasangkutan ko. Mahigit 10 taon na ang nakalipas.